Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mainit at mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Ito po muli ay isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ang buong puwersa ng ating Global na Tayo production team. Of course, mula po sa ating Master Control, nandiyan pa rin si Ms. Susan Aizon. And of course, sa ating Wirecast, nandiyan pa rin si Hero, and of course sa ating live audio streaming si Leo, at ang ating production team naman, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente at si Mr. Jerome Toledo. Ayan. Medyo sila ngayon, teaming up sila ngayon talaga, kasi no contact apprehension policy na tayo simula po ngayon. O nga pala, speaking of that, no contact apprehension policy doon po sa mga nakikinig sa atin dito sa loob ng bansa sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live at maging sa ating mga kababayan sa labas ng bansa. Na alam ko pong may mga kapamilya kayo dito sa ating inang bayan. Paalala ko lang nagsimula na po yung no contact apprehension policy na ipatutupad po ng MMDA. Ano bang ibig sabihin nun? Lalo na doon sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho na abroad. Yung nasa Amerika, nasa Estados Unidos, nasa Europe, Japan, UK, lahat ng mga bansa sa ibayong dagat na mapapansin niyo walang presensya ng pulis sa lansangan, lalo na mga traffic enforcer, not unless talagang magkaroon ng isang malaking aksidente at kinakailangan sila, tsaka nyo lang sila makikita. Ngayon po, ganito ang gagawin dito sa atin, at least sa mga major thoroughfares na sakop ng MMDA. Ito po tinatawag na no contact apprehension policy. Pag sinabi po nating no contact apprehension policy, hindi na po kayo, pag kayo naka-violate ng traffic regulation, okay, hindi na po kayo haharangin ng traffic enforcer o ng MMDA. Kasi mahuhulit makikita po yan sa CCTV. At batay po sa CCTV footage na yon, yun na po ang magiging basihan nila ng pagbibigay sa inyo ng ticket. Ticket kung may corresponding po yan. May corresponding na penalty. May corresponding na penalty. So po, ingat-ingat po tayo dahil akala nyo walang nakatingin sa inyong mga traffic enforcer. Meron pala nakatingin na traffic enforcer. Kaya lang, nasa CCTV. Ipapadala po sa inyong mga tahanan based on your registered address, based dun sa rehistro or sa lisensya, dun po ipapadala yung inyong violation ng traffic rules with the corresponding penalty or amount. Ngayon, pwede naman po ninyong i-contest. Pwede naman po i-contest yan ng ating mga motorista sa pamamagitan ng Traffic Violation Adjudication Board. So, ipapile nyo mo yan at kung i-contest po nyo yan. Ayan. Pero kinakailangan, magpakita kayo dito sa adjudication board na ito. That will also take time. It will take your time, syempre, effort. And of course, the necessary justification kung bakit hindi kayo dapat patawan ng traffic violation with the corresponding penalty. Okay? So, di ba ganyan ang ginagawa sa ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos? Papadala na lamang nila ng summon o ng ticket ang isang traffic violator. Ganun po ang nangyayari dyan. At pwedeng i-apila. Okay? So, ingat po tayo yung mga nagmamaneho sa atin, lalo na yung mga ating mga public utility drivers, yung ating drivers ng mga jeep, bus, taxi, FX, kung ano pa man yan. May nakatingin na po sa inyo 24 hours a day. Yan, okay? At wala nang yan, hindi na magkakaroon ng pagkakataon ng kotong o lagayan. Yun ang Yun ang advantage ng no contact apprehension policy, plus
hindi na magiging masyadong sagabal sa lansangan, lalo-lalo dito sa particular sa EDSA. O to give you an example, ng mga pangunahing lansangan na tututukan ng No Contact Apprehension Policy, EDSA, Commonwealth, dito sa Quezon City, okay? Yung pong Marcos Highway, yung MacArthur Highway, at marami pang iba na mga major thoroughfares, no? Yan. So, kung ayaw nyo matikitan, mag-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. At yung mga kababayan naman nating abroad, na may mga kamag-anakan dito, paalalahanan nyo sila. Di ba na? Huwag na masyadong violate ng mga traffic rules and regulations kasi baka mahuli ka ng camera at no contact apprehension ka pa. Ayan. Pero ang pinaka-purpose dun is mabawasan o maiwasan ang aksidente at undue stress dahil sa sobrang traffic na gagawin. Alright, sige po. Alright, ngayon, paalala lang po ang ating programang Global na Tayo ay nasusubaybayan po ninyo sa inyong Facebook Broadcast Live. Sa inyong pong Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service at mapapanood nyo na po live ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo rin po ay available sa ating Radyo Pilipinas YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating live audio streaming. Sa inyong pong mga cellphone, sa inyong mga laptops, sa inyong mga desktop, pwede nyo na pong masubaybayan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan ng pag-download ng ating e-box PBS radio receiver. Okay, kung kayo may smartphone, punta lang po kayo sa Google App. Kung kayo naman ay may iPhone, punta lang po kayo sa Apple Store. Ayan. Doon po sa mga browser na yan, i-type nyo lamang e-box PBS receiver. E-box. E as in elephant, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox. Ayan. Pag nakita nyo na po yan, i-type nyo lang, i-download nyo, at lalabas na po doon yung mga tile icon ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Isa na po doon ang Radyo Pilipinas World Service. I-tap nyo lamang po doon para masubaybayan nyo na ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, dadako na tayo ngayon sa isa pang mahalagang ating pag-uusapan ngayong umaga ito. Mahalaga dahil hindi lang po dito apektado ang ating mga magsasaka, kundi pati yung mga konsumidores natin, maging kayong mga overseas Filipino workers na talagang nagtatrabaho sa ibayong dagat para makapagpadala ng pera o budget para sa inyong mga mahal sa buhay dito sa bansa. At minsan nagtataka kayo, bakit parang kulang na yung pinapadala ko? Bakit parang kapos? Bakit parang maliit? Ayan, di ba? Depende po kasi sa inflation dito sa bansa, depende sa presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Pilipinas. Isang pag-uusapan natin ngayon mukhang unahin muna natin yung luya. Sige. Hindi, unahin muna natin yung luya. Okay? Kasi tumataas po ang presyo ng luya, di ba? Isa 'yan sa mga mahalagang sangkap na niluluto natin araw-araw. Lalo-lalo na pag nagluluto ka ng tinola, okay, di ba? Ako pag nagluluto ako ng tinola, sandamakbak na luya nilalagay ko eh. Tsaka ganun din sa bawang. Dahil ano po 'yan healthy. Healthy 'yan eh. At sa iba pang mga luto dito sa ating bansa, ano po? Kaya't malalaman po natin yan, ano bang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng luya at ano mga dapat gawin ng gobyerno para maibsan ang pagtaas niyan o makontrol kagad. Nasa linya po natin ang komunikasyon ng chairperson po ng ating Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang iba, kundi si Chairman Engineer Rosendo So. Magandang umaga po, Engineer So. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Yeah, magandang umaga, Manong Ray. Magandang umaga sa lahat. Engineer So, tumataas daw po ang presyo ng luya sa merkado. Dati nasa 120, 150, ngayon pumapalo na raw po ng mahigit 200. Ano po ba ang katotohanan dito? Confirm po ba ang pagtaas ng presyo ng luya sa merkado? Yeah, so far yung luya kasi seasonal. Ngayon mag-start pa lang ang harvest siguro around end of the month. So sa ngayon wala pang masyadong stocks talaga. May mga stock siguro yung imported. So, yun ang mga nasa merkado. So we are saying na ito pong pagtaas na ito sa presyo ng luya is more of a seasonal movement, Engineer So? Yeah, seasonal movement. Ang ano natin, yung galing Biskaya kasi ito.
So sa ngayon konti ang harvest pa lang. We hope by end of the month mag-start yung harvest. Okay, so when do we expect na yung mag-normalize po yung presyo ng luya? I think may mga imported naman na luya dumadating. Dapat hindi naman dapat na sumipa yung presyo. Mhm. Yun ang nakikita natin. Okay. Now, going on other, so at least kahit paano naliwanagan tayo dito, seasonal yung nangyayaring price movement ngayon ng luya dahil unang-una ay ika nga hindi pa masyadong marami yung nagtatanim, wala pang masyadong harvest. Kaya it's a principle of law and supply and demand. Yeah, yun ang situation natin ngayon. So, ang tingin naman natin is magno-normalize yan by itong coming June. Okay. May nagtatanong lang po dito, Chairman So, itong ating kasamang si Jerome Toledo. Yung carrots daw po sa Benguet na naani, tinatapon dahil hindi raw mabenta. Nakarating na po ba sa inyo to? Yeah, Manong Ray, the other week, I think Friday or Saturday, yung presyo, yun ang nagka-problema dun sa Benguet area. Yung bagsakan mismo dun sa Benguet is wapatak na 8 to 10 pesos. Pero after that, nung na-interview na tayo, hiningi natin yung suporta ng pag-deliver dun sa Metro Manila. Medyo tumaas ng konti. Bali tumaas ng farm gate, tumaas ng 18 to 20 pesos yung farm gate price. Yung presyo dun sa bagsakan dun sa area ng Benguet is around 30 to 35 pesos. Wala ho bang kinalaman dito? Puti. Wala ho bang kinalaman dito, Chairman So, kung meron pang nakakalusot ng mga smuggled or sobrang dami ng imported na carrot sa ibang bansa? Yeah, chinek naman natin sa BPI, wala naman legitimate na import. No? So dapat ma-check ng Department of Agriculture yung mga smuggled nakakalusot dun sa merkado. Ayun, okay. Sige, pero tataka lang ako, Chairman So, dahil ang Department of Agriculture, matagal na sinasabi na magtatayo sila ng mga cold storage facilities para tumulong dito sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Have you seen any improvement on that aspect? I think FTI well coordinated naman and dapat yun ang mag-monitor dun sa pagtayo ng cold storage dahil ang tingin natin na dapat bantayan mabuti yung mga pinapatayo para at least may nagmo-monitor. I think ang FTI naman nandyan para at least masuportahan yung mga tinatayo yung cold storage. Okay. Ang balak pa naman sana dito, Chairman So, nationwide ito, no? Ang madalas na narinig natin sa DA na magtatalaga sila ng mga cold storage. Hindi lang dito sa Luzon, kundi sa Visayas at Mindanao. At least to address this, ganitong klase ng issue kapag maraming supply na po-produce, na harvest para yung mga farmers natin will be able to sell it on a later day para sa mas magandang presyo. Anyway, okay. Pero Chairman So, napatawag po kami dahil napaka-importante rin po nito mga susunod kong katanungan dahil this will also has an effect, I think, sa ating agriculture sector. Sa ating mga magsasaka. Dahil, alam niyo naman po, last week, talagang hiningi na ng Pangulong Marcos Jr. ang courtesy resignation ng lahat ng mga cabinet secretaries natin. And that, of course, includes the Department of Agriculture, yung iba pang mga ahensya marahil, sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka na may secretary level. And they all submitted it. Sa tingin niyo po ba makakatulong itong ganitong klase ng move mula po sa Pangulong Marcos Jr.? At sa tingin niyo po ba yung mga unang nabanggit, na mga mare-retain, karamihan, mga nasa kanyang mga economic managing team. Do you think this will be enough or may inaasahan pa ho ba kayo iba pang
mga pangalan na mamabanggit? Yeah, of course, gusto natin bigyan ng ating Pangulo ng free hand, no? Para at least mailagay dun sa tamang position yung mga cabinet position. So, hindi tayo masyadong nag-comment pa ngayon dahil tinitingnan natin yung movement ng kabinete. Pero ang isa lang masasabi natin, yung minsan kasi yung direction ng policy malayo dun sa implementation. No? Yun ang isang dapat tutukan. Kagaya, for example, yung pagbaba ng presyo ng palay dun sa Bulacan. May reported na 12 to 13 pesos. So, ang inaano ng government, bakit bumibili yung private sector ng mababa? No? Pero yun, dapat ang tanong sa NFA, bakit sila hindi bumili dahil may budget sila na 9 billion for this year. And kakapasok lang yung budget plus yung may 5 billion pa silang buffer stocks na binebenta. So, hindi nila siguro pwedeng ibato sa private yung problema. Dapat silang magsolusyon, no? Yung presyo ng global medyo bumaba. Kaya, Manong Ray, kung makita mo, January pa lang sumulat na tayo sa ating Pangulo na sinasabi natin dapat yung economic team study ulit yung reduction of tariff, no? From 35 to 15% dahil yung global price from $600 last year bumaba na sa $398 per metric tons na bigas. So almost $200 ng binaba ng global market. So dapat binalik na yung taripa. Baka ma-flood tayo ng imported, yun ang nakikita natin. So siyempre yung mga local trader, local miller, binabase nila dun sa international price bago bumili ng palay. So kung bibili ng mas mataas na presyo ng palay, dapat ang government lang ang pwedeng pumasok at bumili dahil yung private sector is minomonitor yung international price. Alright. Pero Chairman, so sa tingin niyo po ba itong unang mga pangalan na lumabas, ano po na binanggit na Pangulo na mare-retain, for example, Department of Finance, Department of Budget and Management, yung ating DepDep na dating NEDA, ano po, and of course si Secretary Frederick Go, ano ko, na-retain sila sa kanilang mga posisyon. Do you think maintaining these economic managers sa likod ng itong courtesy resignation bodes well, makakatulong ba ito? O parang nauulit lang natin yung mga sabihin na nating nakita natin pagkakamali o shortcomings, baka maulit na naman muli? Yeah, kasi itong revamp na ito, hindi ko alam kung ano ang direction gusto ng ating Pangulo. Ang una kasi parang yung result ng election yata yung nabanggit, no? Pag yung result ng election, I don't think na yung mga ibang member ng cabinet may problema. I think ang isang nakikita natin is kung talagang reform ang kailangan, dapat siguro pag-aralan mabuti ng ating Pangulo yung cabinet na ipapasok para at least makita talaga yung changes. No? Pero sa ngayon, yung nabanggit na tanong mo is yung sa economic team na unang pinik ng ating Pangulo. Dapat siguro yung budget sa agriculture ayusin mabuti. Yun ang nakikita natin dahil hindi namin nakikita sa ground yung
mismong tulong na talagang gusto ng atin na economic team. Yun. Wala kaming masyadong malaking nakitang achievement, no? Mhm. So kaya kung makita natin yung sa mga survey dun sa election, yung food Mhm. nasa pangatlo na nababanggit dahil yun ang nararamdaman ng ating taong bayan. Mhm. Sa tingin niyo po ba, Chairman So, matanong ko lang kasi tapos na yung 19th Congress, narito na tayo sa 20th Congress, may mga bagong senador na uupo na sa Senado. Pero syempre may mga naiwan pa rin, ano po, yung continuing pa rin. Pero may mga bago nang darating, especially dito sa mga nanalo nitong midterm elections. Do you think, Chairman So, bilang namumuno sa isang malaking samahan ng industriya ng agrikultura, sa tingin niyo po ba dapat magkaroon ng pagbabago sa mga polisiya sa Department of Agriculture, mga pagbabago sa batas o ma-revise man lang yung mga batas, particularly itong rice tarification law? Do you see that? Kung nakikita niyo po ba ang pwedeng i-push yun? Yeah, Manong Ray, kasi isang ginagawang scapegoat ng mga ibang government employee or agency is dahil dun sa rice tarification problema tayo sa bigas. Hindi yun ang nakikita natin kasi for example, yung rice tarification law, ang sinasabi, yung collected tariff dapat mapunta sa magsasaka. Yes. Pero ang economic team naman, binaba yung taripa from 35 to 15%. So ibig sabihin, last year sana, ang matatanggap ng magsasaka is 45 bilyones. Bumaba sa 32 bilyones. So may nabawasan na 13 billion last year. Doon sa collection from July to December. So dapat yung ginawa na policy dun sa yung batas na makokolekta, mapupunta sa magsasaka, binawasan naman ng economic team. So tapos ngayon sinasabi nila mababa masyado yung palay. Di dapat ang NFA ang bumili. So yun, may pondo naman ang NFA. Sinasabi nila walang power. May power ang NFA to buy palay. Ang hindi lang pwede ang NFA is to import. Kasi ang ginagawa, Manong Ray, dati ng NFA, nag-i-import, pero private sector pa rin nag-i-import. Sila ang parang naghahawak dun sa importation. Na in which, sa tingin natin, hindi maganda yun dahil yung collected tariff, sinasubsidize ng DOF. So, walang collection ng taripa ang makukolekta at mapupunta sa ating magsasaka yung collected tariff. Wala dati yan. Ngayon, yung collected tariff dun sa price tarification mapupunta sa magsasaka. So at least, maski nabawasan yung 45 to 32 bilyones, mayroon 32 billion pa rin mapupunta sa ating mga magsasaka. Speaking of magsasaka, pasensya na, babalikan ko po ito, Chairman So, yung nabanggit nyo kanina, sobrang baba nga ng presyo ng bilihan ng palay sa ating mga magsasaka, lalo na ng mga private traders. Unang tanong bakit ba ganun kababa na lang ang bili ng mga private traders ng palay mula sa ating mga magsasaka? Meron po akong ibang narinig, 10 pesos, yung iba 11, yung iba 11.50. Napakalayo po kung ikumpara nung mga nakalipas na pagkakataon. Yung iba umaabot ng 15, yung iba 17. Pero ngayon, 10, 11, 11.50. Ano pong dahilan? Bakit ganun ang bili ng mga traders sa ating mga magsasaka? Manong Ray, di ba nabanggit ko na yung tariff dapat ibalik sa 35%? Dahil yung international price bumaba na ng $200 per metric tons. Yung landed cost na lang ng bigas plus 15%, umabot na lang sa 28 pesos yung bigas. Kung binase natin dun sa 25% broken na well-made rice. So, siyempre, yung mga bumibili dito sa local, ibabase dun sa presyo na bigas
sa international. So kung 28 pesos, ibig sabihin nun, rule of thumb, nasa 14 pesos yung palay na dry. Kung 14 pesos yung dry, pagbasa, nasa 12 pesos yan. Yung hindi basa, no? Ibig sabihin yung press harvest. Yes, yes. So doon nangyayari. Kaya yung Malacanang sumulat sa sumulat tayo sa Malacanang, yung Malacanang sumulat sa DEDA para ma-review yung tariff kung ibalik sa 35%. And nagpatawag ng tariff commission, nagpetition tayo na kung pwede ipataas yung taripa. Ulit, no? Para at least hindi bumagsak yung presyo ng palay. So yun ang isang rason kaya nagkaroon ng hearing ng March. Alright. And do you see this okay. Pa rin natin ngayon kung anong desisyon. Alright. Pero do you see this having said that, Chairman, so do you see this itong pinupush natin na itaas pa yung taripa, no, ibalik sa dati from 35 ibalik ka sa 35%. Sa tingin niyo po ba itong mga nanatili ng mga economic managers will support this? Ipupush din ba nila ito para maibalik ito sa dati? We hope, no? We hope. Kasi yung rason nila na bakit kailangan ibaba yung taripa is mataas yung international price. Ngayon, bubalik na yung international price, dapat ibalik din yung 35% tariff. Dahil Manong Ray, ang sinasabi ng WTO nga, ang Pilipinas hindi pa makaya makakompete sa other countries. So binigyan tayo ng ceiling na tariff na 35%. Bakit natin ibababa yun? Dahil sinasabi nga ng international global ng mga nasa WTO na yun, kung 35% tariff, makaka-compete ang ating local na magsasaka. Bakit natin binaba yung tariff from 35 to 15? Alright. My last question, Chairman, so siguro huling question ko na to. You may answer this or not, pero kasi medyo baka hindi nyo masagot. Pero ibig sabihin, baka it's up to you to answer the question. Ano po, Engineer? So, kung kayo po ang bibigyan ng pagkakataon na magsabi sa Pangulo whether to retain or ika nga sabihin natin palitan na sa pwesto ang isang ahensya ng gobyerno, anong ahensya ng gobyerno ang nakikita ninyong dapat ika nga mabigyan ng fresh mandate, no? Chairman So? Sa dami ng sa dami ng department na ngayon, ang tingin lang natin is kung saan magko-concentrate, no? Ang kailangan na i-concentrate ng ating Pangulo. Isa is yung irrigation. Okay. Yun ang nakikita natin na kailangan talagang tutukan, na kailangan ayusin, no? Kagaya nung last week pumunta si Pangulo dito sa Pangasinan, yung dam na ilalagay dun sa Santa Maria, malaking bagay yun dahil 12,000 hectares magiging tree croppings, no? Kailangan kasi natin, Manong Ray, na mag-produce tayo sa type na hindi dumadaan ng bagyo. Okay. Kasi yung risk na taniman, doon nagkakaroon ng malaking damage. So yon ang isang kailangan natin i-concentrate dun sa tutok kung sa agrikultura ang pinag-uusapan. And of course, matagal ko na sinasabi, Manong Ray, is yung fuel price and electricity dito sa ating bansa. Yes. Yung electricity dito, kung compare sa Vietnam, Thailand, China, and other places in China, pumunta ako, 450. Convert to pesos is 450, no? Pesos per kilowatt. 450? Sa Vietnam is around 5 to 6 pesos. Uy, okay.
And Thailand, ganun din, no? Dito sa atin is 14 pesos. Grabe, ang laki. Do you think, Ray, do you think mag-imbita tayo ng foreign investor? Yung electricity natin is 3 times Mhm. yung presyo ng other countries, pupunta ba rito? Diba? So yun siguro dapat tingnan ng ating bansa kung paano ayusin. Kasi yung production cost talagang tataas kung mataas yung electricity, mataas yung etong fuel price. Lahat na Yes. ang tataas. Alright. And with that, Chairman So, muli po kami nagpapasalamat sa oras na ibinigay niyo sa amin. Napaka-importante po mga impormasyon, insights, and of course, your Source. point of view of this. Na, Maraming salamat po, Chairman So. Ang ating pong chairperson ng Samahang Industriya ng Agrikultura, Chairman Engineer Rosendo So. At sa pamamagitan po ng panayam natin na yan kay Engineer So, maraming salamat po sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Sana po naliwanagan tayo, sana po nagkaroon tayo ng mas malawak na pananaw, insight dito sa tulong ng ating SINAG Chairperson Engineer Rosendo So. Marami po siya mga naibahagi sa ating mahalaga at very insightful na mga impormasyon. Yung pong objektibo lang na paningin dito, yung mga dapat gawin ng gobyerno, yun din mga dapat gawin ng private sector para po tuluyang magkaisa, magtulungan upang maiangat ang antas na pamumuhay ng ating mga kababayan, lalo na ng ating mga magsasaka at ang produksyon ng ating agrikultura. Hindi lang yan kung paano pa makapag-engganyo na mas maraming mga mamumuhunan o investor sa bansa. Alam nyo, totoo yung sinabi ni Chairman So. Mataas ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa kumpara mo sa ibang bansa dito sa Southeast Asia o sa Asia. Kaya po ang Pangulong Marcos Jr., kung matatandaan ninyo, masusi rin pong pinag-aaralan yung iba pang mga sources of energy ng electricity. And that also includes yung tinatawag na modular nuclear reactor. Diba? Hindi yung isang malaking planta ng nuclear reactor, ha? Hindi katulad nung nasa Bataan. Ang iniisip niya is yung mga modular nuclear reactor na ika nga po compact size siya, pero nakakapag-deliver siya ng malaking bulto ng kuryente para mapababa po ang presyo ng kuryente. Isa po yun sa mga tinitingnan ng mga programa, proyekto ng pamahalaan. Pero tinitingnan din po kung mas affordable ba na i-refurbish, i-repair ang Bataan Nuclear Power Plant o magpagawa na lang ng bago. Pero ang mahal kasi ng nuclear, Bataan Nuclear Power Plant, diyan sa may Zambales. Okay, pero yun, yung mga nuclear sources of energy, yung iba pang mga alternative sources of energy like wind, geothermal, 'di ba, hydro, those are alternative sources of energy na meron naman ho tayo ngayon dito sa Pilipinas, no? For example, sa Ilocos Norte, 'di ba, yung wind turbine doon, mismong lugar ng Pangulong Marcos Jr. Meron doon. Dito sa Pililla Rizal, meron tayong mga tinatawag na Pililla electric windmills, ano po. At sa iba pang mga lugar, yung may mga hydro tayo, meron tayong mga geothermal. All of those are harnessing natural sources of energy. Kaya lang hindi sapat para tugunan yung napakalaki nating demand sa kuryente. Okay? So, there will come a time, ito lalo na yung pinag-aaralan nitong nuclear. Pero kung mapapatunayan na safe, affordable, economical, pero higit sa lahat safe, ang pagtatayo ng nuclear power plant, that would be a game changer para po dito sa supply at presyo ng kuryente dito sa Pilipinas. Ulitin ko ha, safe ang higit sa lahat sa pagpapatayo ng isang nuclear power plant para tumugon sa electricity needs natin, ang nuclear power plant. Pero ulitin ko, kailangan ng masusing pag-aaral para masiguro na safe ito, hindi lamang sa tao kundi sa environment. Okay? At sa protection nito sa anumang uri ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan po ng ating Global na Tayo team. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.